Na-experience na ba yung feeling na sobrang dami mong ginawa sa buong maghapon? Let's say, nagtrabaho ka, and grabe, talagang pagdating mo ng bahay, alam mo yun, talagang bagsak ka na lang, wala na, diretso tulog na. Sino na-experience na po yan? Taas kamay, mga nakaraan. Pagod na pagod, tapos biglang, shutdown, power off, di ba? Power off ka na kagad, di ba? Wala na, off na, hindi ka na kumain, wala ka nang pinansin sa bahay, hindi ka na nagpalit. Yung damit mo kahapon, yun yung damit mo paggising. Nag-collapse ka na lang, and then, talagang, wow, physical rest. Kaso alam niyo po ba, marami sa atin ang nakakapagpahinga physically. Pero paano kung nakakapagpahinga ka nga, nakakatulog ka nga, kumpleto ang tulog mo, 8 hours, okay? Pero yung iyong isipan naman ay walang pahinga. At yung puso mo, pagising mo, pagod, mabigat. Yung kaluluwa mo, hindi pa rin talaga tunay na nakaranas ng kapahingahan. The truth is, marami po sa atin alam ang ipahinga ang katawan. Pero ang puso, hindi natin alam paano ito ipahinga. Kasi, nagbabakasyon tayo. Bumabalik ka sa probinsya ninyo, umuwi ka. Diba? Yung magandang lugar na napuntahan mo noon, nakaka-relax doon. So, pumupunta ka doon, nagre-relax ka kasi stress ka na. Pero pag uwi mo, hindi mo napansin, stressed ka pa rin. So, nakatulog ka 8 hours, pero nagpagising, alam mo yun, ito yung natulog ka naman, pagising mo, wala ka pang ginagawa, pagod ka na. No, we wake up feeling burdened by so many things. That's because real rest is not just about stopping from work. Hindi lang ito yung wala kang trabaho, but it's about finding peace. It's about finding eternal peace. Yung kumbaga, yung kapayapaan na nararanasan natin na hindi po nakadepende sa mga nangyayari o sa sitwasyon ng buhay natin. Na kahit may mga masasama o mga unexpected na bagay na nangyayari sa buhay natin, ay meron pa rin tayong kapayapaan. Yun ang tunay na pahinga. Amen? At yan po ang paborito ng marami sa church. Kaya nga natutulog sila pag preaching, pahinga. No? Kaya po, ang title ng message natin this morning is The Promised Rest. Everybody say, The Promised Rest. Ang ipinangakong kapahingahan. Yan. Hindi po dito yun sa church. No? At we are still in our series, Anchored in Christ. Nasa pag-aaral pa rin po tayo ng Book of Hebrews, and ito po, I think, ay pang-7 linggo na po natin na pinag-aaralan ang Book of Hebrews at chapter 4 pa rin tayo. So, next year pa talaga natin ito matatapos, no? Alright, so, sabi ko nga kanina, kailangan natin ng kapahingahan, hindi lang sa ating katawan, hindi lang sa ating physical, kundi yung ating ding kaluluwa. Kaya po, dito po sa pag-aaral natin, as we move forward to the 4th chapter of Hebrews, makikita natin, ang Diyos po ay nagbibigay ng invitation. Ang sinasabi ng Panginoon dito sa text natin is, enter my rest. Okay? So, hindi lang po yun sa langit, kundi yun po ay kapahingahan na po pwede natin maranasan kahit nandito pa lang tayo sa lupa, hindi pa tayo umuwi kay Lord. Hindi lang kapahingahan dahil wala kang pasok bukas, Friday na, Saturday bukas, Sunday, pero araw-araw, alam nyo ba, pwede tayong makaranas ng kapahingahan sa Diyos. Every day. Sino po dito ang gusto niya ng kapahingahan sa Panginoon? Okay? So today, pag-aralan natin, what does God's rest really mean to us? And what does God's rest teach us? Ano ba itinuturo nito sa atin? Okay? Basahin po natin ang text natin in Hebrews chapter 4, beginning with verse 1 hanggang 11. Basahin po natin ang verse 1. Therefore, let us fear if while a promise remains of entering His rest, any one of you may seem to have come short of it. So para sabi dyan, bantayan mabuti, baka ma-miss out mo, o mabaliwala mo, o masayang mo, o hindi mo ma-claim. No, kasi pinangako na ni Lord yung pahinga na yun eh. Pero baka
mapalampas mo. Kung sabi, huwag niyo palampasin ito, sabi ng author. Sabi ng verse 2, "For indeed we have had good news preached to us, just as they also. But the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard." So parang ang sinasabi yung good news. Now, alam niyo ba, ang good news, ang gospel, o yung mabuting balita po na tinuturo ng Biblia ay patungkol po sa kapahingahan. Kaya po siya good news kasi sinasabi ng Bible, pwede ka na magpahinga. Pastor, saan? Paano pahinga? Mga anak ko, kailangan ko buhay, nag-aaral po, may mga bills kami. Paano pahinga? Ano po ibig sabihin ng pahinga? Ano yun? Hindi ko na nga alam yun eh. Di ba? May mga ganong hugot tayo, di ba? What is pahinga? Di ba? May mga ganon tayo. Pero ito po, tinutukoy po dito, ay may kapahingahan po doon sa salita ng Diyos. At kapag ito po ay natanggap natin, na sinasabi ng Bible, makakaranas tayo ng kapahingahan. Yun nga lang, kailangan panampalatayanan mo ito. Kasi baliwala, kahit po umattend tayo ng church ngayon, kahit makapakinig ka ng mensahe ngayon, kung hindi mo naman pananampalatayanan, hindi mo matatanggap yung pagpapala ng salita ng Diyos. You can never experience the blessing of God's revelation sa kanyang salita kung walang pananampalataya. Walang value yun eh. Kasi kung hindi mo pinanampalatayanan ang salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka naniniwala dito. At kung hindi ka naniniwala dito, sayang. Sabi mo sa katabi mo, sayang. Okay? Kasi may pinangako na kapahingahan. So aralin natin ngayon, no, bago natin ituloy itong text natin, 11 verses ang pag-aaral natin, and then we'll continue next week sa mga sumunod na, sa mga natirang verses. Pag-aralan muna natin ang tungkol sa kapahingahan ng Diyos. So, what does God's rest teach us? Yan. Ano nga ba ang itinuturo sa atin nito? Okay? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Naniniwala po ba tayo doon? Ang tunay na pahinga sa Diyos nang gagaling. At maunawaan natin ngayon yun. Okay, so number 1, understand God's rest. Pag-usapan natin, what's the explanation ng author ng Hebrews? Okay? So, matagal-tagal na tayo nag-aaral ng Hebrews, hindi ko na masyado i-explain yung context o yung background ng Hebrews. Pang ilan na ba to? Pang pitong preaching sa Book of Hebrews. Paulit-ulit ko na i-explain yung context. So alam niyo na sana, no? At kung nakalimutan niyo, panoorin niyo na lang yung mga live natin sa mga nakaraan. Okay? Or i-google niyo na, i-chat GPT niyo na lang. Alright. So, ano ba sinasabi ng author ng Hebrews dito? Unang-una, ang sabi niya, we need to understand God's rest. Kailangan maunawaan natin ang kapahingahan ng Diyos. So ano bang explanation? Siyempre, Pastor, kung gusto namin maintindihan, dapat ipaliwanag. Alam niyo po ba, ang kapahingahan na tinutukoy po dito, when we say rest, ito po ay may dalawang aspeto. We have two aspects of rest. So sa mga note takers ko, if you're taking notes, you write this down. Meron tayong tinatawag na outward rest at inward rest. Okay? Sa madaling salita, may kapahingahan panlabas at may kapahingahan panloob. Okay? Ano yung panlabas na kapahingahan? Outward rest. Ito yung nagpapahinga ka sa trabaho, sa ginagawa mo. Nagpapahinga ka sa activity mo. Wala kang gagawin, so nagpahinga ka muna. Outward rest ang tawag doon. Yung inward rest o yung kapahingahan naman po na panloob ay yung pagpapahinga natin sa pag-aalala. Kasi minsan, wala ka namang ginagawa, pero dahil nag-aalala ka, pagod ka pa rin. Dahil meron kang anxiety, marami kang worries in life, paano to? Paano sasabihin nila? Paano kapag walang ganito? So, wala ka namang ginagawa, naka-relax ka na nga, minsan yun na nangyayari, di ba? Umabsent ka sa trabaho, ba, para talaga makapahinga, a-absent muna ako, wala na akong leave, pero a-absent ako mga 3 araw. Para talagang makapagpahinga ako. Pupunta ako sa beach at magre-relax ako doon. Kakain ako ng masasarap na pagkain at magsa-sunbathing ako. Wow. Pero habang nandun ka sa beach, 3 araw, sayang .
Magkano? Minimum din yun ah. Naku, laki pala na mawawala sa akin. Alam mo, bayarin pala. Wala na. Hindi ka na nakapahinga. Pahinga ka nga, wala kang ginagawa. Pero yung isip mo, hindi naman napahinga sa pag-aalala. Minsan, marami sa atin, nagtrabaho mula Monday hanggang Friday. Pero Saturday, Sunday, nagtatrabaho pa rin yung isip kasi nag-aalala. Paano kakainin namin? Paano yung pag-aaral? Ang daming babayaran. Tapos, Sabado, Linggo na nga lang, sabi mo yung pahinga mo, hindi ka pa talaga nakapagpahinga dahil ang dami mo iniisip. Tapos, Monday na naman, pasokan na naman. So, rest is a rest from outward activity and rest from inward anxiety. Ibig sabihin, ang tunay na pahinga ay yung nakakapagpahinga ka, hindi lang panlabas. Nagpapahinga ka dapat sa pagtatrabaho at sa pag-aalala. Yun nga lang, paano natin gagawin yun? Kaya nga, makikita natin, sabi ng Hebrews chapter 4, verse 10, "For the one who has entered his rest." So, ibig sabihin, merong invitation. Yung pahinga na yun, at tinutukoy ko na pahinga sa pagtatrabaho at pahinga sa pag-aalala, ay sa Diyos po natin matatagpuan yun. Sabi dyan, "For anyone who enters God's rest," everybody say, God's rest. Kapahingahan na nagmumula sa Diyos. "Also rests from His own work, just as God did from His." Ibig sabihin, napapahinga tayo sa lahat. Sa ating mga ginagawa at sa ating pag-aalala. Isang pahinga na mula sa pagod ng sariling kakayanan para maging matuwid sa harap ng Diyos. Minsan nakakapagod din yun. Yung pinipilit mo magbago pero parang wala nangyayari. Kasi dito na-experience na yung pagod na yun na, nagawa ko na naman, ito na naman ako, bumagsak na naman ako, backslide na naman ako, ang hirap na naman ng pagbangon ng spiritual life ko, hindi na naman ako nakakapag-church, hindi na naman ako active, bumagsak yung devotion life ko, hindi na naman ako nakakapag-pray, napapagod na ako, lagi na lang ganito, paulit-ulit. Sino po yung naranasan na yung ganong pagod? Na, sinusubukan ko naman, Lord, nag-church naman ako, pinipilit ko naman, kaso, ang daming gagawin. Ang daming bayarin. So parang isa yun sa malaking pagod na nararanasan ng marami. Yung gusto mong bumait pero, di ba, alam nyo? Nakakapagod yun. Pahinga mula sa legalism. Naaalala niyo pa yung pinag-aralan natin tungkol sa legalism? Kung naalala niyo pa po, ibig sabihin ng legalism, ito yung sarili mong pagsisikap para makamit mo ang kaligtasan, para makapasok ka sa langit, sinisikap mo magpakabuti. Nakakapagod po yun. Ang tawag po doon ay legalism. Pahinga mula sa kaisipan na iniisip mo kailangan kong bayaran, kailangan kong i-earn, pagsikapan, ang approval ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, na kailangan ko magpakabait para mahalin ako ng Diyos. Kasi kapag masama ako, hindi ako mahal ng Diyos at wala na akong pag-asa, may impyerno ako, so kailangan iligtas ko ang sarili ko. Nakakapagod po yan. Sa context ng Hebrews, ito yung rest mula sa sarili mong effort para maging matuwid. Yung kapahingahan mula sa pressure na kailangan ko magpakabait para tanggapin ako ng Diyos. Pastor, di ba tama naman yun? Siyempre, magagalit ang Diyos kapag makasalanan tayo. Yun, exactly ang point. Pastor, ibig sabihin tama. Tama lang na dapat magpakabait talaga ako at pilitin kong gumawa ng mabuti at ayusin ang buhay ko. Tama. Kaso, ang problema, hindi mo kayang gawin yun. Kahit anong gawin mo, hindi mo magagawa yon kung wala si Jesus. Ito yung sinasabing pahinga. Dahil sa ginawa ni Jesus, dahil siya ay nagkatawang tao, namatay sa krus para sa atin, binuksan niya ang daanan ng kaligtasan. Dahil sa finished work. Diba sabi ni Jesus doon sa krus, it is finished. Tapos na. Hindi natin kailangan magpagtrabahuan pa ang ating kaligtasan. Nung sinabi niya sa krus na tapos na talaga yun. Sabi mo sa katabi mo, tapos na. Kaya ngayon, makakapagpahinga na tayo. Pahinga mula sa takot, mula sa pag-aalala, mula sa insecurity, na
tanggap kaya ako ng Diyos? Mahal pa kaya ako ng Diyos? Paano kaya yung buhay ko? Makakapasok kaya ako sa langit? Ligtas kaya talaga ako? O baka maimpyerno na ako? Makakapagpahinga ka kapag inilagay mo ang tiwala mo kay Kristo at inalis mo ang tiwala mo sa sarili mo. Kasi kapag ang titingnan mo lang yung performance mo, yung sarili mong pagsisikap, at doon ka lang didepende, at doon mo titingnan kung ligtas ba talaga ako, nagbago na ba talaga ako, naayos ko na ba ang buhay ko, ay hindi aabot yun. Ang sabi ng salita ng Diyos, wala po talagang mabuti ni isa. Sabi sa Romans chapter 3, no one is righteous, not even one. At may bayad ang kasalanan ng tao. Pero ito nga po yung kapahingahan eh. Binayaran na ni Jesus yun eh. At yung pagbabago ng buhay, trabaho ng Holy Spirit yun sa'yo eh. Magpapasakop ka lang. Ililid ka ng Holy Spirit. Siya ang gagawa ng pagbabago sa buhay mo. So hindi ito pinagsisikapan, hindi ito pinaghihirapan, lalo na po yung kaligtasan. So hindi mo kailangan ma-insecure. Amen? Kaya ngayon, napapahinga po tayo. Wala tayong takot, wala tayong insecurity, wala tayong worry. Dahil sapat at kumpleto ang ginawa ni Jesus. Hindi yun parang, sige babayaran kayong kasalanan nyo ngayon. Pero pag nakagawa kayo uli ng kasalanan, bahala na kayo dyan, pagbayaran yan. Hindi ganun eh. Ang binayaran po ni Jesus na kasalanan, lahat ng kasalanan natin. Lahat ng karumihan natin. Ang kailangan mo lang, yung kaligtasan po, no? Yung kapatawaran ng Diyos, regalo kasi yun eh. Hindi siya premyo na pinaghihirapan natin na magsisimba ako para mapatawad ako ng Diyos. Talaga, sa palagay mo, pag nagsimba ka, okay na lahat? Ganon? Sa palagay mo, yung dami ng kasalanang nagawa mo noon, simula nung bata ka hanggang ngayon, pag nagsimba ka 1 beses, 2 beses, 3 beses, at kahit sabihin natin manalangin ka pa araw-araw, sa palagay mo, dahil sa gagawin mo na yon, sa pagpapakabuti mo, mababawi mo yung ginawa mo noon na kasalanan? Hindi! Hindi mo kayang burahin yun. Yun ang maling pag-iisip na maraming tao. Na pag gumawa ko ng mabuti ngayon, nabubura yung ginawa kong kasalanan kahapon. Hindi po ganun yun. At kahit ilang beses ka pang gumawa ng kabutihan, may record ka na. At hindi yung mabubura. Hindi yun mapapatawad dahil gumawa ka ng mabuti. Hindi mo mababawi yun. Kaya ako sinasabi mo, babawi na lang ako kay Lord. Talaga? Kaya mo? Nakakapagod yun. Mamamatay ka na hindi mo pa rin nababayaran yung utang mo sa Diyos. Kasi yung utang natin sa Diyos ay walang hanggang kamatayan. So kung babayaran mo siya, kailangan pagbayaran mo siya ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Yun ang bayad. Ibig sabihin, wala talaga tayong chance. Kaya nga po good news, kasi may nagbayad para sa'yo. Amen? Meron ng nag-alay ng kanyang buhay. May Diyos na nagkatawang tao at yun ay si Jesus Christ. Ang gagawin mo na lang, tatanggapin mo yung kapahingahan, yung regalo na ino-offer ni Jesus. No? Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3, kung naalala niyo po, after po ni Jesus gumawa ng sakripisyo, after niya mag-alay ng kanyang buhay, ang sabi po ng Bible, Hebrews 1:3, sabi, after He had provided purification for sins, He sat down. Sabi natin, sat down. Umupo po siya sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Ano po ibig sabihin nun? Hindi ka uupo kung hindi pa tapos ang trabaho mo. At noon, alam niyo po ba, sa tabernacle, wala pong upuan ang mga pari. Kasi yung kanilang paghahandog, paulit-ulit. Hindi pa rin sasapat yung paghahandog nila ng hayop para tuluyang maalis ang kasalanan. Pero nung si Jesus ang nag-alay ng mahalagang handog, the ultimate fulfillment of sacrifice, walang iba kundi ang kanyang sariling buhay, tapos na dun.
Doon pa lang, tapos na, kumpleto na. Kaya sabi ng Bible, siya ay umupo sa kanan ng Diyos Ama. Kasi tapos na. At doon sa finished work niya, doon sa natapos na trabaho ng Panginoong Hesus, doon tayo nakakaranas ng kapahingahan. So, ang pinaka-point dito, ang Christianity ay hindi tungkol sa, minsan inisip natin, ay, mahirap mag-born again. Bakit? Ang dami kasing bawal dyan eh. Actually, ang pagiging Kristiyano, hindi po tungkol sa bawal, kung ano ang bawal, ano ang dapat gawin. Actually, ang pagiging Kristiyano ay tungkol sa bagay na ginawa na ni Jesus para sa atin. Yung kabutihan, yung katuwiran, yung kabanalan, hindi mo makakamit yon. Pero ginawa ni Kristo yon para sa'yo. Pananampalatayanan mo na lang. Ang turo ng relihiyon, kahit saan kayo pumunta, lahat ng relihiyon sa buong mundo, ang turo ng relihiyon, paghirapan mo, pagsikapan mo, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to, papako ka dyan, magpapalo ka dyan, sumunod ka dito, lumuhod ka dyan, kailangan gawin mo to, kabesaduhin mo yan, alamin mo yan, manalangin ka dyan, para ikaw ay matanggap ng Diyos. So ano resulta? Restlessness. Wala pong pahinga doon. Pero ang good news, ang gospel of Christianity, the good news of the life of Jesus Christ, ang tinuturo po, ang mabuting balita, ang tinuturo nito sa atin, Jesus paid it all. Binayaran na lahat ni Jesus, kaya po pwede ka nang magpahinga. Ang kailangan mo na lang tugon ay sumamba, magpasalamat, magpuri, maglingkod sa Kanya. So yung ginagawa natin dito sa church, hindi ito bayad. Ito ay actually pagpapasalamat sa Diyos. Kung ba't ka naglilingkod, ba't ka nagpapakabuti, ba't inaayos mo ang buhay mo, ba't sumusunod ka sa kalooban ni Lord, kasi alam mo, yung lawak at tindi at bigat ng kanyang handog na ginawa, yung sakripisyo niya para bayaran lang yung utang mo sa Diyos. Jesus paid it all. So we must understand God's rest. Number 2, we must observe God's rest. Paano ibig sabihin, Pastor, i-observe? Pag-aralan natin sa salita ng Diyos. So paano ba in-express ng Diyos ang kanyang rest? So according to Pastor Jason Lim, meron 3 rest sa Bible. Meron tayong tinatawag na creation rest. Pangalawa, merong Canaan rest. Kanaan. Okay? At panghuli, Calvary rest. 3. No, ano yung una? Creation rest. Pangalawa, Canaan rest. Pangatlo, Calvary rest. So, ano yung creation rest? Pag-aralan natin. Ano yung creation rest? Basahin natin ang Hebrews 4, verse 3-4. Sabi dito, "For we who have believed enter that rest just as He has said, as I swore in my wrath, they shall never enter my rest. Although His works were finished from the foundation of the world." Verse 4, "For somewhere He has spoken about the 7th day in these words, and on the 7th day, God rested from all His work." Naalala niyo po nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Di ba? Nilikha niya ang daigdig. Sa ika-7 araw, nagpahinga ang Diyos. Naalala niyo? Sino po familiar doon? Sabi ng Bible, on the 7th day, nagpahinga po ang Diyos. Alam naman natin yan. Okay? Pero ang tanong, bakit siya nagpahinga? Dahil sobrang, grabe, pagod ako. Dami hayop nun ah. Grabe. Grabe, laki ng araw, daming planeta. Ang hirap i-design. Napagod ako, ang daming ibon. Bakit nagpahinga ang Diyos? Dahil sa sobrang pagod niya sa paglikha? Parang gagawa ko niyan, gagawin ko to, lilikhain ko to. Ay, naku, pagod na ako, kailangan ko muna mag-power nap. Siyempre hindi. Dahil Diyos siya eh. Ang Diyos po ay hindi nagpahinga dahil sa pagod. Ang Diyos hindi napapagod, ang Diyos hindi nauubos ang lakas. Ang rest na ito ay rest dahil tapos na. Kumbaga, kumpleto na. Isang rest ng isang Diyos na lumikha at sabi niya, satisfied na ako. Okay na. Okay na to, sabi ni Lord.
Parang ganon. Ha? Okay na to, tapos na to. Tapos magluto, hinalo niya na, sarap, okay na to. Okay, ganda. Sabi ng Panginoon pa nga sa mga nilikha niya, ang ganda. Ganda. Wow! Galing, ganda. Ganda, oh. Araw, oh. Ayos. Okay na. Okay na. Pahinga na ako. Kasi tapos na eh. Nakuha po ba natin? So kaya nagpahinga ang Diyos, hindi dahil pagod siya, kundi nakontento na siya. Nasatisfy na siya. Nasiyahan na ang Diyos sa kanyang ginawa. So hindi ito dahil sa pagod, pahinga ito dahil kumpleto na, perfect na ang lahat ng nilikha ng Diyos. Naunawaan po ba natin? At ang ganda na sinabi dito ni F.B. Meyer, ang ganda ng point niya, sa lahat ng unang 6 na araw, malinaw na binanggit sa Genesis yung morning at evening. Pero sa 7 araw, yung tinatawag na Sabbath, everybody say Sabbath. Okay, pag sinabing Sabbath, it means rest. Diba, pag sinabi mo, sabihin yung mga nag-work, Foreman, kailangan ko ng Sabbath. Okay. Boss, pwede ba akong mag-Sabbath muna? Sabbath pinagsasabi nito. Nag-church kasi ako kahapon. Para maiba lang po. Day off po. Yun, ibig sabihin, pahinga. No? Pag sinabing Sabbath, it means pahinga or rest. No? So, ang ganda na sinabi, yung mula unang araw hanggang 6 na araw ng paglikha ng Diyos, binanggit yung umaga at gabi. Pero sa 7 araw, yung Sabbath, wala pong binanggit na umaga at gabi. Bakit? Bakit kaya? Medyo, medyo tiisin nyo lang, medyo konting lang to, pag-aaral. Bakit walang evening, walang morning, walang time yung Sabbath? Dahil po ang Sabbath ay eternal rest. Ito po ay binanggit ng Diyos na Sabbath at wala itong limitasyon na oras. Ibig sabihin, yung kapahingahan ng Diyos, magmula ng 7 araw na sinabi niya, okay na lahat, ayos na lahat, yun, doon na nagsimula ang eternal satisfaction, ang eternal joy, ang eternal rest ng Diyos. Walang limitasyon, walang katapusan. Ibig sabihin, itong Sabbath rest ng Diyos ay tuloy-tuloy. At itong good news, invited ka. Invited, iniimbitahan tayo na pumasok at makibahagi sa ganitong klaseng kapahingahan. Alam mo, wala ka na inaalala. Isang rest na puno ng saya, puno ng joy, puno ng satisfaction. Hindi ka na nag-aalala. Nagawa ko na naman. Nanood na naman ako ng malaswa. Parang bumabalik na naman ako sa dati kong buhay. Parang nagkakagusto ulit ako sa mga hindi dapat magustuhan. Umiibig ako ng pinagbabawal na pag-ibig. Nagiging makamundo na naman ako. Hindi na naman ako nakakapag-church. So, anong gagawin mo? Wala na, nakakapagod. Okay ka na, tapos bumalik ka na naman, tapos babalik ka ulit kay Lord, tapos babalik ka ulit. Paulit na cycle. Kailan kaya yun? Tapos, hindi nawawala yung takot. Baka hindi talaga ako na-born again. Baka hindi talaga ako Kristiyano. Baka biglang mag-rapture, maiwan ako. Biglang mamatay ako, masagasaan ako, maimpyerno ako bukas. Punong-puno ng takot. Walang pahinga. Pero itong sinasabi ng Diyos dito, yung ganitong uri ng rest na wala ka nang iniisip, wala ka nang inaalala, wala ka nang anxiety, wala ka nang worry, wala ka nang insecurity. Ito yung rest na talagang pangwalang hanggan, na nais ng Diyos na makibahagi tayo. Sabi niya, enter my rest. Yung Sabbath na yon. So God rested after creation, not because of exhaustion, but because He is satisfied. He is full of joy. So, yung 7th day, okay, also, yung mga Hebrews, meron silang may meaning yung kanilang numbers. Lalo pag sinabing 7, it means perfection. Kaya 7 araw na yun, perfect na lahat at nakapagpahinga na ang Diyos eternally. And humanity is invited to share in it. Kaya nga nilikha niya si Eva at Adan para maging bahagi ng kapahingahan ng Diyos. Tama po ba?
So, ang tanong, Pastor, bakit hindi natin naranasan yun? Kasama naman pala tayo sa kapahingahan ng Diyos. Alam niyo nangyari? Kasama naman talaga ang tao sa kapahingahan ng Diyos. Nararanasan ni Eva at Adan yun. Na-experience nila ang satisfaction at ang perfect relationship sa Diyos. Walang takot, walang inaalala. Pero dahil nagkasala sila, nawalay sila sa presensya ng Diyos. At dahil nawalay sila sa presensya ng Diyos, nawalay din sila sa kapahingahan na ibinibigay ng Diyos. Kaya magmula nun, ang tao nawalan ng pahinga. Napuno ng takot, ng frustration, napuno ng kasalanan, na lalong nagpapahirap sa tao. Hindi niyo napapansin, kasalanan naman talaga pinaka-problema ng tao. Bakit gumugulong buhay? Dahil sa kasalanan. Hindi sumusunod sa Diyos. Marumi tayo. At punong-puno tayo ng takot, may impyerno tayo. Sinusubukan lang natin sumaya panandalian, kaya humahanap tayo ng paraan para sumaya. Pero totoo, may takot tayo sa puso kasi hindi mo alam kung kukunin ka na ng Panginoon, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ang ganda ng kanta, di ba? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala. Oh. Alam mo, nakakagising yun eh. Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba? Mahal mo na. Ay, iba pala yun. Iba pala yun. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Oh. Mahal ka niya. Ah. Okay. Ha? Okay. Alright. Creation rest. Pangalawa, meron ding tinatawag na Canaan rest. So again, hindi natin nararanasan yung creation rest kasi nagkasala ang tao sa Diyos. Nawala yung rest na yon dahil kay Eva at Adan. Eva at Adan. Okay. Worldly kayo, Okay. Pangalawa, meron tayong tinatawag na Canaan rest. Kanaan. Ano naman ito? Hebrews chapter 4, verse 8. For if Joshua had given them rest, he would not have spoken of another day after that. So kung familiar kayo sa story ng Old Testament, medyo madali maintindihan itong pinag-uusapan natin. Noon kasi, ang mga Israelites ay galing sa Egypt. Sila po ay alipin ng mga Egyptian. Sino familiar sa story na yon? Taas kamay. Yung mga Israelita, no? Alipin sila, pinapahirapan sila sa Egypt. So, ang ginawa ng Panginoon, ni-raise up niya si Moses. Sabi ni Moses sa Pharaoh, Pharaoh, palayain mo ang aming angkan, ang aming bayan, at kami ay sasamba sa Diyos. Sasamba kami kay Yahweh. At inalis sila ng Diyos doon, yun nga lang, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kanilang unbelief, ano nangyari? Ang parusa ng Diyos, sila ay magpapaikot-ikot sa disyerto for 40 years. So supposedly, mula Egypt hanggang Promised Land, kasi sabi ng Diyos, dadalhin ko kayo sa isang lupang pangako, kung saan doon ay masagana ang inyong buhay, hindi kayo alipin doon, hindi kayo maghihirap, masagana ang buhay niyo doon, may taniman doon, lahat ng kailangan nyo, nandun na. Nandun ang kapahingahan, sabi ng Diyos. Yung Canaan, yun yung Promised Land. Yun nga lang, sabi nila, naku, hindi namin kaya kasi may mga ano doon may mga kalabang kami dyan pagka kinalaban namin, mamamatay kami. Kasama nila ang Diyos, hindi sila naniwala sa Diyos. Ang parusa ng Diyos, dahil dyan, magpapaikot-ikot kayo dyan sa wilderness for 40 years. So for 40 years, ang nangyari doon sa 40 years na yon, maraming namatay. At ang mga namatay, yung mga hindi naniwala sa Diyos. Yun ang parusa ng Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos at hindi nananampalataya sa sinasabi ng Diyos, mamamatay na hindi nakakaranas ng pahinga. Kaya nga alam nyo, hindi ko sigurado, kahit sabihin nila na rest in peace, hindi talaga mamamahinga ang kaluluwa ng tao kung mamamatay siya na walang Kristo sa puso. Bakit? Sa impyerno ang bagsak nun. Sa impyerno, parurusahan ng tao. Sa tingin mo, rest in peace. Nasaan ang rest? Nasaan ang peace? Ang rest at peace ay na kay Jesus. Yun ang isang nakakalungkot na katotohanan. Kaya sabi dito, noong time na yun, si Joshua na ang ginamit ng Diyos. Namatay na si Moses. Si Joshua na ang ginamit ng Diyos para makapasok sila sa Kanaan, sa Promised Land. No? So makikita natin, ginamit itong halimbawa, no? Yung nangyari kay Joshua at sa mga Israelites. Naalala ko lang, no? Kung King James Bible ang gamit ninyo, makikita nyo,
Medyo nakakalito kasi ang nakalagay doon sa Old Testament, sa Deuteronomy, sa Joshua banda, si Jesus, hindi si Joshua. Kung babasahin mo sa context, parang, ba't nandito si Jesus? Di ba si Jesus, New Testament pa, pero ba't nandito siya? Ang ibig sabihin kasi ng Joshua, yung Jesus tsaka Joshua, pareho lang kasi yan. Nakuha po ba natin? Yung Joshua na pangalan, ang pinagkaiba lang, yung Joshua, Hebrew. Yung Jesus, Greek. So, pag sinabing Joshua, ibig sabihin din yan, Jesus. So, si Joshua Dave ay si Jesus Dave. Boom, di ba? Alam mo na, di ba? So, Hebrew ang Joshua, Greek ang Jesus. Kaya minsan, pag binasa niyo sa ibang translation, nakalagay dito Jesus, mag-aaway-aaway pa. Dapat talaga King James Bible lang ang gamitin natin. Di ba? May mga ganon. Pero wala pong masyadong pinagkaiba yan dahil pareho naman yun. Okay? So ngayon, ang Kanaan ay larawan, isang halimbawa po ng rest. Halimbawa ng isang kapahingahan. Isipin mo yun 40 years kang pabalik-balik sa disyerto. 40 years silang paikot-ikot sa disyerto. Wala silang bahay. Nagtatayo lang sila ng mga tolda. So madaling salita, sila yung mga Israelites ay homeless. No? Pero nung dumating sila sa promised land at nakapasok sila sa Kanaan, para bang nakahinga sila na maluwag. Parang sa wakas, kauwi na tayo. Alam mo yun, ang dami mong ginawa sa labas, tapos umuulan, bumabagyo, tapos ang dami nangyari, na traffic ka pa, naligaw ka pa, pero pag uwi mo sa bahay, ay sa wakas nakauwi rin. Upo ka doon humiga ka sa kama mo, di ba? Pahinga, sarap. Tama ba? Na-experience nyo ba yun? Parang ganun. Pero 40 taon, naglalakbay sila. Lapit-lapit na ng promised land. Paikot-ikot sila doon sa ilang. Inantay ng Diyos na mamatay yung mga tao na hindi nanampalataya sa Kanya bago sila nakapasok. Kaya nung pagpasok nila ng promised land, sa wakas, nakauwi na rin tayo. Home sweet home. Pahinga na. Land of abundance. Pero yun nga lang, ang Kanaan po ay hindi pa rin yung tinatawag nating ultimate rest. Hindi pa rin siya talaga yung kapahingahan na yun. Bakit? Kasi may mga naging kalaban pa rin sila dun eh. Nahulog sila sa kasalanan. Nagkaroon ng idolatry. Bumagsak sila. Naghirap sila. Naging alipin sila uli doon ibang mga kalaban nila. Kaya nga sila David, di ba, nakikipaglaban pa kila Goliath kasi may mga Philistines na nasa promised land na sila nun. So Canaan is not the ultimate rest. Kasi later on, nung nakapasok na sila Joshua, ilang mga century ang lumipas, si David, dahil sa revelation ng Panginoon, ay nagsalita pa rin. Sabi ng Hebrews 4:8, ito na yung sinasabi, for if Joshua had given them rest, okay, nilid na sila ni Joshua sa Kanaan, nakaranas na sila ng rest, bakit later on, God would not have spoken later about another day? Sabi niya, bakit may isa pa? Kung yung Kanaan, yun na yung pahinga, bakit may revelation pa ang Diyos kay David na may isa pang pahinga, may paparating pang pahinga? Kung Kanaan na ang final rest. Kasi doon na tayo mapupunta sa pangatlong klase ng rest. Ano yung una ulit? Creation rest. Pangalawa, Canaan rest. Pangatlo, Calvary rest. Ito yung pangatlong uri ng pahinga at tinatawag natin itong Calvary rest. Siguro tatanong ka, Pastor, bakit Calvary? Ang Calvary na tinutukoy natin dito ay pangalan ng lugar kung saan ipinako si Jesus. At doon siya namatay, doon siya nag-alay ng buhay, doon niya sinakripisyo yung kanyang sarili para iligtas tayo at bigyan tayo ng tunay na kapahingahan. Itong Calvary rest ang tunay na pahinga. Bakit? Ito ay rest mula sa burden ng pagtatrabaho para maging matuwid sa harap ng Diyos. Pahinga sa sarili mong kakayanan na pag-achieve ng kaligtasan mo. Pahinga dahil tinapos na ni Jesus ang mga bagay na dapat mong gawin para makapasok ka sa langit. So available ito sa sino mang magsisisi at mananampalataya kay Kristo. So kapatid, kung gusto mo maranasan ang kapahingahan ng Diyos, magsisi ka sa kasalanan mo, talikuran mo yan, at manampalataya ka kay Kristo. Kasi siya
ang magbabalik sa atin sa tamang relasyon natin sa Diyos. Kapatid, mapapahinga ka lang kapag naging maayos ang relationship mo kay Lord. Kahit sinong relationship, kahit anong relationship, ayusin mo. Kahit okay kayo ng anak mo, ng pamilya mo, ng asawa mo, sabihin natin wala kang kaaway, pero kaaway mo ang Diyos. Hindi mo siya sinusunod, hindi ka mapapahinga. Amen? Kaya nga sinabi ng sumulat ng Hebrews, meron pang isang pahinga. Hebrews chapter 4:7. He again fixes a certain day, today, saying through David after so long a time, just has been said before. Kaya nga today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag na magmatigas. Kumbaga may invitation pa, may isa pang kapahingahan na ino-offer ng Diyos. Hindi nga lang, huwag mong palampasin, huwag kang magmatigas. Okay? So para sa mga Hudyo, napakalakas ng dating nito kasi yung mga kausap na dito, mga Kristiyano na dating Hudyo na di-discourage maging Kristiyano. Kasi sinasabi niya, nasanay kasi itong mga Hudyo na to na born again, na nasa church, na nasanay sila doon sa gawin mo to, gawin mo to. Yung mga kautusan, kumbaga, walang hanggan, walang katapusan yung listahan ng mga utos. Kung marami utos yung nanay mo, wala yan, panis yan. Subukan mong sumali sa Judaism. Baka bumalik ka sa nanay mo uli. Sa'yo na lang ako. Pero yung iba sa atin, baka mas malala pa sa Judaism yung mga nanay, mas marami utos. No? Anyways, yun po ang Judaism. Kailangan gawin ito, utos to, sundin mo yan, para maging karapat-dapat ka sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus tungkol sa mga relihiyoso, sa mga religious leaders, sa mga Pharisees, na nagiging expert kuno na mga spiritual at religious leaders ng mga Hudyo, sabi ng Panginoon sa Matthew 23 verse 4, binibigyan nyo ng kabigatan yung mga tao, pinagpapasan nyo, pinapahirapan nyo. Sobrang bigat, para bang listahan na walang katapusan, nakakapagod, nakaka-burnout, nakaka-frustrate. Pero sa gitna ng ganong sistema, dahil dumating ang Panginoong Yesus, alam mo, naawa si Jesus. Kita niya yung mga tao pagod na magpakabuti. Kaya sabi ni Jesus, habang nandun siya sa Philistine road, sabi niya, Matthew 11:28-29, "Come to me, all who labor and are heavily laden." Sabi niya, yung mga nagpapagod, yung mga pinagsisikapang maging mabuti, lapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng pahinga. Kung pagod ka na, ayusin yung buhay mo. At ayaw mo na, parang gusto mo na sumuko kasi parang pakiramdam mo, hindi ka naman nagbabago. Lapit ka sa akin, akong bahala sa'yo, magpahinga ka na. I will give you rest. You will find rest for your souls. Iba ito, hindi ito tungkol sa relihiyon, hindi ito tungkol sa katuruan na gawin mo to, gawin mo to. Ito ay tungkol sa pahinga na mula sa panlabas na pagod at panloob na pagkabalisa. Yung worry natin. Pahinga mula sa pag-aalala kung ligtas nga ba ako? Makakapasok kaya ako sa langit? Dahil sa krus, nung sinabi ni Jesus, it is finished, John 19 verse 30, ibig sabihin tapos na ang mabigat na trabaho para sa kaligtasan. Siya na ang gumawa nito para sa atin. So Calvary is the place of Jesus' crucifixion, meaning it is the ultimate rest. Ito ay kalayaan sa ating sariling kakayanan na makamit ang kaligtasan. Nakakaranas ka ngayon ng kapayapaan dahil sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Kaya ka nagpapasalamat sa Kanya. Kaya tayo umaawit. Kaya tayo nagpupuri. Kaya tayo naglilingkod. Kaya tayo naglalaan ng oras. Kasi alam natin, tinapos ni Kristo, ginawa niya, finulfill niya, inaccomplish niya yung mga bagay na kahit kailan hindi natin kayang gawin. Kaya tayo may kaligtasan dahil kay Jesus. Kaya in response, tayo naglilingkod sa Kanya. Kaya kung gusto mo ng pahinga, lapit ka kay Jesus. Kasi yun ang totoong pahinga. So, ano nangyari? The cross of Jesus restores the rest that was lost during the creation. Nung nagkasala si Eva at Adan, nawala sila sa kapahingahan ng Diyos. Pero
nung dumating si Jesus, lahat ng sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon uli ng kapahingahan. Kung ano yung nawala noon sa panahon ni Eva at Adan, ay pupwede nating maranasan ulit sa pamamagitan ni Jesus. Pwede ba natin palakpakan si Jesus? So, pinakahuli, we must enter God's rest. Sabi mo sa katabi mo, enter God's rest. Do you know that the Bible is God's story? Ang Bible po ay hindi po basta sulat ng mga utos na dapat mo sundin, mga alituntunin. Bawal to, bawal yan, gawin mo to, gawin mo yan. Hindi po. Ang Bible po ay kwento. At hindi lang basta compilation ng kwento ng iba't ibang mga author, kundi ito ay kwento ng Diyos. Ito ay kwento ng kaligtasan, kwento ng pagliligtas, kwento ng kaharian ng Diyos, kwento ng pag-ibig ng Diyos. Pero huwag mong kakalimutan, ito rin ay tungkol sa kwento ng kapahingahan ng Diyos. The Bible is about the story of God's rest. Makikita natin ang tema ng pahinga, ng kapahingahan, mula Genesis hanggang Revelation. Sa Genesis, may kapahingahan ng Diyos. Sa simula pa lang, nanlikhain ng Diyos ang buong daigdig, ang langit at lupa, nagpahinga siya. At bago pumasok ang kasalanan, si Adam at si Eve ay nakaranas ng perfect rest. Walang takot, walang kaba, walang insecurity. May perfect relationship sila, maayos ang kanilang pakikisama sa Diyos. Pero hindi nagtagal dahil tinukso sila ni Satanas. Ano nangyari sa kanila? Kumagat sila doon sa pinagbabawal na bunga ng Diyos. Hindi sila nakontento sa rest na ibinigay ng Diyos. Kumbaga naghanap sila, baka meron pang mas masarap at mas satisfying na bagay. Yun ang problema ng maraming tao hanggang ngayon. Nasa Panginoon ka na, naghahanap ka pa ng more. Naghahanap ka pa ng mas higit. Na kay Lord ka na eh. Ba't aalis ka pa? Dahil doon, nawala ang original na kapahingahan dahil sa kasalanan. Sa garden, kung babasahin natin ang kwento ng Bible, pinalayas si Adam at si Eve sa garden. Naglagay ang Diyos ng cherubim, ng mga anghel, at nagliliyab yung kanilang espada para hindi na muling makabalik si Eva at Adan. Nawalan sila ng rest nung time na yon. At kung doon po nagtapos ang kwento, tapos talaga. Kung yun ang ending, hindi yun happy ending. Wala na tayong pag-asa. Pero ito po maganda. Hindi yun ang katapusan. Hindi yun ang wakas. May pag-asa pa. Actually, may matinding pahiwatig pagdating sa Exodus. Nung binigay ng Diyos ang 10 Commandments. Dahil kasama sa 10 Commandments, you shall honor the Sabbath. Ibig sabihin, merong, kumbaga parang ano yan, teaser. May pahinga. I-honor nyo yun. Ha? Anong pahinga? Sa unang tingin, parang, kung titingnan mo, parang puro bawal, puro utos. Pero may bahagi doon na utos. Ika-4 yun. Remember the Sabbath day. Keep it holy. Parang sinabi niya, alalahanin nyo, i-practice nyo ang Sabbath para hindi nyo makalimutan. Kasi darating ang Mesiyas, darating ang tagapagligtas at siya ang magbibigay sa iyo. May rest pa rin. Huwag lang kayong bibitaw. Kumbaga parang yung pelikula, o yung Batang Quiapo, abangan. Diba? Yumaman na si Tanggol, parang gano'n. Diba? May gano'n. No? May paparating na tagapagligtas. Tapos si Joshua, dinala ang Israel sa Promised Land. Ang sarap pagkatapos ng 40 years. Alam natin, nakaranas sila ng what? Ng rest. Pero picture lang yun. No, parang ano lang yun. Pahiwatig lang ng Diyos yun. Symbolic lang yun. Nung dumating si Jesus, doon palang totoong nagkaroon ng rest. Kasi ang invitation ni Jesus, again, come to me, all you who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Ngayon, yung rest na nawala dahil sa kasalanan, pwede nang maibalik kasi binayaran na ni Jesus lahat. Sabi mo ulit sa katabi mo, bayad ka na. Siyempre, darating yung kapahingahan na yon, yung ganap na kapahingahan kapag nasa langit ka na. Yung larawan ng Revelation, na sinasabi doon sa Revelation, kung nagbasa po kayo ng Revelation, kung kaya nyo, no? Meron doon binanggit na picture ng langit. Alam niyo ba, sa langit, wala nang iiyak.
Alam nyo ba sa langit, wala nang sakit, walang cancer, walang masama, walang kasalanan, walang patayan, walang gulo, wala nang pagod, walang stress sa langit. Lahat doon, sabi ng Panginoon, yung mga umiiyak dito sa lupa dahil ang daming problema, pagdating sa langit, pupunasan ng Diyos ang kanilang mga luha. At kailanman hindi na sila muli luluha pa. Bibigyan sila ng Diyos ng kapayapaan, ng kapahingahan. Bakit? Wala nang sakit dahil kasama na natin ang Diyos. At meron dong buhay na walang hanggan. Kumbaga parang ilog na dumadaloy na hindi na natutuyo dahil nandun ang presensya ng Panginoon. Kita mo, ang buong Biblia ay kwento ng pagliligtas, ng pagmamahal. At kwento rin ito ng kapahingahan. Mula Genesis hanggang Revelation, ang panawagan ng Diyos sa mga taong lumalayo sa Kanya. Anak, balik ka sa akin. Bibigyan kita ng pahinga. Dahil dyan, may panawagan sa atin. May challenge sa atin ngayon. May tinuturo ang kapahingahan ng Diyos sa atin. So what does God's rest teach us? To summarize today's message, this is our big idea. Jesus is our Sabbath. Can we say that once again? Sabi natin, Jesus is our Sabbath. So yung Sabbath day, si Jesus yun. Every time we're talking about Sabbath, it's about Christ. Our work is done, our worship has begun. Ibig sabihin, sa madaling salita, sa Tagalog, si Jesus ang ating kapahingahan, wala nang kailangang bayaran, kaya't pagsamba ay simulan. So, hindi mo na ginagawa ito dahil nagbabayad ka sa Diyos sa mga kasalanan mo. Kaya ka nandito dahil nagpapasalamat ka sa Diyos dahil binayaran ka na niya sa mga kasalanan mo. Amen? Si Jesus ang ating kapahingahan. So, hindi ka naglilingkod sa Diyos para maligtas, naglilingkod ka bilang pagsamba dahil naligtas ka na. Si Jesus ang ating Sabat, sa Kanya natapos ang gawain ng kaligtasan. Hindi na natin kailangan magpakabagod para makuha ang favor, ang approval ng Diyos. Ang lahat ng hinihingi ng kautusan ay tinupad niya. Ang kabayaran ng kasalanan, binayaran niya na ng lubos sa krus. Kaya't ang ating trabaho ay tapos na. Ang ating pagsamba, ito na yung dapat na simulan natin. Worship. Everything you do in your Christian life is worship. Ganun kalawak yun. Wala ka na ibang gagawin. Sasamba ka na lang. Magpupuri ka na lang. Magpapasalamat ka na lang. At yun yung challenge sa marami. Nagsasabing Christian sila, pero parang hindi mo makitang nagwo-worship. I'm not talking about singing songs. Hindi ito tungkol sa pagkanta dito sa church. I'm talking about your life. Kumbaga kung naiintindihan mo yung ginawa ni Jesus Christ para sa'yo, luluhod ka eh. Magtataas ka ng kamay, magpupuri ka sa Kanya. Hindi mo panghihinayangan yung hindi ka makakapasok pag Sunday, yung trabaho na mawawala sa'yo, dahil mag-church ka, hindi mo panghinayang yung oras na attend ka ng D-group, ng live group, hindi ka nang hinayang, sayang yung kita. Wala eh, kasi yung pera na kinikita mo, kulang pa yung pambayad sa kasalanan mo eh. Pero alam natin, naiintindihan natin ngayon, Lord, grabe yung pagmamahal mo sa akin. Dapat impyerno na ako, pero inabot mo pa rin ako. At dahil dyan, magpupuri ako, magpapasalamat ako. Kung naunawa mo talaga ang biyaya ng Diyos, hindi ka magdadamot ng sarili mo sa Kanya. Ipapagamit mo ang buhay mo sa Kanya. Lalayuan mo yung kasalanan. Tatalikuran mo yung dati mong buhay kasi mahal ka ng Diyos at naunawaan mo yun ng lubos. Puno ka ng pagpapasalamat, kagalakan. So, hindi ka nag-church kasi takot ka eh. Baka nahanapin ako ng D-group leader ko. Baka pagalitan ako ni pastor. Hindi ka nagpi-prayer meeting kasi baka ma-check. Hindi takot yung motivation mo. Ang motivation mo, yung pag-ibig ng Diyos para sa'yo. So, my challenge today, enter God's rest. Kung ikaw first time mo ngayon, kapatid, my challenge to you today,
ay ikaw ay huwag tumipende sa sarili mong efforts. Itigil mo na yung sarili mong pagsisikap para mabago ang buhay mo at sarili mong kakayanan para magpakabuti. Hindi mo magagawa yon. Pumanatag ka, manampalataya ka, talikuran mo yung kasalanan mo, lumapit ka kay Kristo, manampalataya ka sa Kanya. Dahil tinapos niya na lahat para sa'yo. Panampalatayanan mo lang na binayaran ni Jesus lahat sa krus. At sapat na yon. Sapat na yon. So spend time this week, basahin mo ang Bible, or kung, again, sa mga first-timer, may mga leaders tayo dito that can help you understand the good news, the gospel, para mas maunawaan mo anong ginawa ni Jesus Christ para sa'yo. Now, kung ikaw naman Christian, you are a growing believer, live from rest, not for rest. Sa madaling salita, mabuhay ka sa kapahingahan ng Diyos. Kumbaga, hindi mo ginagawa ang lahat ng paglilingkod mo para ma-earn yung presence ni Lord. No. Yung ministry, yung service, yung obedience ay dapat nagfo-flow sa isang puso na nananampalataya at nagpapahinga sa Diyos. Hindi dahil nagigilty ka lang kasi, kaya ka nag-ministry. Nagilty ka, natakot ka. So check mo ang motive mo. Nagsiserve ka ba dahil mahal mo ang Diyos? O dahil takot ka na baka hindi ka mahalin ng Diyos? Sa mga napapagod po at nasasaktan, let God carry what you can. Yung mga kabigatan na hindi mo kayang dalhin, ibigay mo kay Lord. Trials and burdens can make us restless. Pero ini-invite tayo ng Diyos na ialay at ibaba ito sa paanan ng Panginoon. Rest doesn't mean na lahat ng problema ay mawawala. It means na kaya ka may rest kasi may problema man pero nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? So, every night, pag mananalangin ka, isurrender mo ang isang bagay o anumang bagay na inaalala mo. Kahit sa isang bagay lang na inaalala mo, nagpapabigat ng kalooban mo. Sabihin mo kay Lord, Lord, itong bagay na ito, isinusuko ko po sa inyo. Lord, nag-aalala po ako sa future ng anak ko. Nag-aalala po ako sa aming mga pangangailangan. Nag-aalala po ako sa kalagayan ng magulang ko, may sakit. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko siya makakasama. Lord, ang dami ko inaalala sa buhay. Lord, sinusuko ko po ito sa inyo. So let God carry what you can. Sa mga Kristiyano naman na nagiging complacent at distracted, huwag natin baliwalain at huwag natin sayangin ang rest na ibinigay ng Diyos, na regalo ng Diyos dahil sa ating unbelief. Na-miss out ng Israel ang promised land, hindi dahil nagdamot ng Diyos, kundi dahil hindi sila nagtiwala sa Diyos. Same danger can happen to us today. Pwedeng nasa church ka, pero kung wala kang faith, walang obedience, you can never experience God's rest. So kailangan i-recommit mo uli ang puso mo sa Panginoon. I-surrender mo yung mga bagay na kailangan mo i-surrender. At para po sa buong simbahan, our Sabbath is a person, not just a day. Ang ating pong Sabbath ay hindi lang po isang araw, kundi isang tao. At ang pangalan niya po ay si Jesus. Ang goal ay hindi lang po Sunday, rest day, day off ko yan. The goal is to find Christ as a source of peace every day. Hanapin mo kay Kristo yung kapahingahan araw-araw. Yung joy kay Christ, yung strength kay Christ. At kapag ang buong simbahan po ay namamahinga kay Kristo, nagiging united tayo, mas nakakapag-serve tayo. So let us encourage one another this week. I-remind natin kung anong ginawa ni Jesus para sa atin. So today, choose to enter His rest. Lay down your worries. I-surrender mo lahat ng kasalanan mo. I-surrender mo ang lahat ng pag-aalala mo. I-surrender mo ang sarili mong pagsisikap at magtiwala ka sa Diyos. Again, our Sabbath is not just a day, but a person. Remember, your heart will always be restless until it fully rests in Him. Mananatiling pagod ang ating buhay, ang ating sarili, hanggat hindi tayo namamahinga kay Kristo.
So paalalahanan mo yung katabi mo ngayon, sabi mo, magpahinga ka kay Jesus. Yung nasa kabila, sabi mo ulit, magpahinga ka kay Jesus. Amen? Yun ang totoong pahinga. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kapahingahan na ibinibigay niyo po sa amin. Lord, hindi po namin masusukat at matutumbasan yung pag-ibig, yung sakripisyo na inalay niyo po sa amin upang makaranas kami ng totoong rest. Lord, dalangin ko po sa lahat ng mga tao na narito na nagnanais at naghahanap ng tunay na kapahingahan. Help them, Lord God, to find peace, to find joy, satisfaction, to find delight in Jesus Christ. Makita po namin ang tunay na pahinga kay Kristo. Hindi sa pera, hindi sa ganda ng buhay, hindi sa mga material na bagay, kundi kay Kristo na nag-alay ng kanyang buhay upang maging maayos ang aming relasyon sa Diyos at makaranas ng tunay na kapahingahan. Lord, we thank you that your promised rest is still open, is still available para sa aming lahat. Na ito po, Panginoon, ay panawagan mo pa rin sa amin na hindi namin baliwalain, hindi namin sayangin, bagkus pahalagahan namin, pakinggan namin, panampalatayanan namin na may tunay na pahinga kay Jesus. Sa lahat po ng pagod ngayon, hindi ko po alam anong klaseng kapaguran ang nararanasan nila. Lord, ang prayer ko po, bigyan niyo po sila ng kapahingahan. Yakapin mo sila, palakasin mo sila, ibangon mo sila, O God. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you.